Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Vice President Sara Duterte. Ginamit lang pala si Sara ng mga Marcoses noong 2022 ni PBBM. Walang alam ang pamamalakad ng Pilipinas. At tahayang binatikos ni Vice President Sara Duterte ayon sa UNTV. Ito ay tungkol sa ginawa nitong pamamalakad sa gobyerno. Sinabi ng pangalawang Pangulo na ginamit lang siya ng mga Marcos para makakuha ng boto ng mga taga Visayas, Mindanao nang tumakbo sa 2022 at si Amy Marcos ang naghikayat dito kay VP Sara Duterte para tumakbong bilang Vice President. Alright? And don't forget to subscribe, Rob Trip, and don't forget this channel. Alright? Thank you guys. Panorin po natin yan. Alright? And no other further ado. I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. Alright, ayan po, nasayang daw ang ating boto, sabi ni Sara Duterte. Ayon sa kanya, at ginamit lamang itong si VP Sara. Alright, panoorin po natin guys. Ayan. Wala daw siyang balak tumakbo noon bilang pangalawang Pangulo pero kinumbinsi siya ni Senator Amy Marcos. Late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Pero mo tinawagan pa siya para tumakbong Vice President pero wala siyang balak talagang tumakbo. Ang gusto niya maging mayor lang ng kanilang lugar ng Davao. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo Yung pala may mga balak ng Marcoses, di ba? akong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Ayon ang dahilan, matatalo sila ni Leni Robredo nung election. Wala kasi ang mga Mindanao, di ba? Mawawalan sila ng boto. Malaki ang Mindanao. Tinuro pa daw niya noon si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Manny Pacquiao pero sa dulo sa kanya pa rin bumagsak ang pagtakbo. Pero anya, hindi nito pinagsisihan ang pagtakbo niya bilang Vice Presidente. Ipit din daw kasi siya sa sitwasyon dahil sino man ang manalo noon kay BBM at dating Vice President Leni Robredo, meron silang kapangyarihan para ipitin at paalisin siya sa pwesto bilang local chief executive. Maging sa 7 beses daw na pag-uusap nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ang dahilan na kaya ba siya pinatakbong Vice President ni Ala Amy. Duterte, wala itong binanggit na pinatatakbo niya ito bilang presidente. Sinagot din ito ang mga supporter ng administrasyon na nabudol din daw sila ng pangalawang Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na ng budol? Hayagan din itong binatikos ang pamamalakad sa bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Direkta nitong sinabi na hindi siya kontento sa pamumuno ni PBBM kaya ito kumalas sa administrasyon. Sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon
Ang mali ko ata is nag-assume ako Yun na lang, when you say nag-assume. sama-sama tayong badagon muli, nagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Maging ang mga build program daw ng nakaraang administrasyon ay hindi ipinagpatuloy ni PBBM. Ayon kay VP Sara, kung i-rate ang pamumuno ng presidente mula 1 to 10, 1 ang 1 lang, oh. Rate ni VP Sara na 1 lang itong si PBBM. Pag ni-rate, naku po, ang baba, di ba? At subaybayan po natin at tungayan guys ang ating reaction video dito kay Rob Trip. ang ibibigay niya dito. Wala daw siya nga matandaan na plataforma ni PBBM nang tumakbo ito kung ano ang gagawin sa problema gaya ng food security at inflation. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Kasi sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. Okay, then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tungkol sa listahan. Ngayon lang, napilitan lang talaga si Sara Duterte nung tumakbo na yon. At nakiusap itong kaibigan niya dating si Amy. Samantala, Monica, suportado din daw ni VP Sara yung kanyang mga opisyales na sinugpina ng mababang kapulungan kung ano ang magiging desisyon nila. At sabi niya kanina, kung ikukulong sila, sasamahan niya sila sa kulungan. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin dito kay Rob Trip. At see you again sa ating reaction video. And peace out sa inyong lahat. And don't forget to subscribe this channel, Rob Trip.